Hi guys, so ito nga yung aquarium ko. So automated to, nagpapalit siya ng tubig depende sa nakaset na oras at kung kailan siya magdadagdag ulit ng tubig. Okay, turo ko to sa inyo kung paano. So bago ko ginawang fully automated ng aquarium, meron akong sistema kung saan pwede ko siya ma-turn on and turn off yung paglabas ng tubig. So from the pump, meron niyang T-connector kung saan yung isang way is papunta sa baba kung saan yun yung outlet ng tubig. Pwede ko siya i-on or i-off. Sa dalawang aquarium to, kaya dalawang valve yung naandyan. So, ang unang pesa na gagamitin natin is solenoid water valve. Itong valve na to ang magkocontrol ng pag-release at pagpapasok ng tubig sa aquarium. So, normally, close ang pinili ko dahil kapag walang kuryente, naka-close siya. Hindi lalabas yung tubig sa aquarium. Pero, kapag binigyan mo to ng kuryente, or may pumasok na kuryente, mag-open tong valve na to. So, pwede tayo mag-release ng tubig or magpapasok ng tubig. Bale, 12 volts pala itong gamit natin. Para mapagana natin yung valve, kailangan ito ng valve adapter. So, ito yung magsusupply ng kuryente sa valve. So, pag nag-supply ito ng kuryente, yung valve natin is bubukas para makapasok or makalabas yung tubig. So, ang susunod na pyesa is Wi-Fi socket. Ang purpose nito is to schedule kung kailan ka magpapalabas or magpapapasok ng tubig. Pwede mo gamitin yung cellphone mo dito para i-schedule kung kailan ka magbibigay ng supply sa valve. So, pag binigyan mo ng supply yung valve, magbubukas siya. So, pwede ka magpalabas ng tubig or magpapasok ng tubig. So, ang huling pyesa na kailangan natin dito is automatic water level control valve. So, ito yung nagpe-prevent ng overflow sa aquarium. Kapag narating na ng tubig, yung level nitong valve na to, dapat mag-stop na ang pag-supply ng tubig sa aquarium. So, yan, nakita nyo na ina-assemble ko na yung mga pyesa. Linalagyan ko na sila ng Teflon tape para hindi siya mag-leak. After ko ma-assemble lahat ng mga pyesa na gagamitin, kailangan ko sukatin yung water source kung saan manggagaling yung tubig papasok naman sa aquarium. So, ayan, sinusukat ko na. After ko masukat, ayan, pinutol ko na para ma-assemble ko na rin yung water inlet. Pagkatapos ko putulin yung mga tubo, sinetap ko na sila papunta dun sa aquarium galing sa water source. So, dito, linalagay ko na yung float valve. So, bale yung taas ng float valve, depende kung gaano kataas yung gusto yung tubig ng aquarium. Sa part na to, tinest ko muna yung float valve kung gumagana. So, ayan, gumagana naman sila at tumigil naman yung tubig pagdating dun sa level ng valve. Inayos ko na yung tubo papunta dun sa aquarium. Dito, pinutol ko muna yung tubo dahil sa maglalagay tayo ng valve dito para makontrol natin yung pagpasok ng tubig. Kasi kung hindi natin kokontrolin yon, every time na bababa yung level ng aquarium, magkakarga to ng tubig ng magkakarga. So, hindi natin makokontrol kung kailan siya papasok ng tubig. So, naikabit ko na ang valve at naikabit ko na rin ang float valve sa aquarium. So, ganito ang magiging itsura niya. So, ngayon na meron na siyang valve, makokontrol na natin kung kailan tayo magpapapasok ng tubig galing sa inlet. So, dito na tayo sa part ng pagpapalabas ng tubig ng aquarium. So, itong tubo na to na existing, ito yung ginagamit ko pag mag-water change ako manually. So, ibig sabihin, kailangan ko papihitin yung valve para lumabas yung tubig galing sa aquarium. Bali, itong tubo na to is connected to sa pump ng aquarium. So, kapag nakabukas yung pump ng aquarium, which is nakabukas naman palagi dahil meron tong overhead sump, may dumadaloy na tubig dito. So, dahil meron tong valve, kapag naka-off yung valve nito sa taas, ibig sabihin, hindi tutuloy yung tubig sa outlet. So, ang gagawin natin dito, ilalagay natin tong valve na to para makontrol natin yung pagbukas at pag-close nito. So, ayun na nga. Bale, pinuputol ko na yung tubo. At dyan natin ilalagay yung valve.
Ayan, naikabit ko na yung solenoid valve. So, ito yung valve na sinasabi ko sa inyo na ito yung manual way ko pag mag-change ng water. So, kailangan ko siya pihitin para mag-turn on and turn off. So, ngayong meron na tayong valve, pwede ko na yon i-leave as open. Then, yung solenoid valve na lang ang magko-control kung maglalabas na ng tubig. So, after natin maikabit yung solenoid valve, kailangan natin i-test kung gumagana ito. So, pag binuksan natin yung adapter, dapat magbubukas yung valve na to at lalabas yung tubig sa aquarium. So, ito yung outlet na tubo. So, lumalabas dito yung tubig. Ibig sabihin, na ilalabas na yung tubig ng aquarium. So, i-recap natin yung mga pyesa na ginamit natin at yung sistema kung paano natin to ginawa. So, itong pump na to is connected sa T-joint. So, ang papuntang left is papuntang output ng tubig. Bali, outlet to. Tapos, yung sa taas naman is papuntang sump. Continuous lang yung tubig dyan dahil naka-on yung pump. Kinokontrol lang ng valve nito kung lalabas ang tubig or hindi. Pero dahil connected na to sa solenoid valve, lagi na lang ito nakabukas dahil yung solenoid valve nang magpo-control kung kailan ito magbubukas at magsasara. So, para ma-schedule natin yung pagbukas at pagsara ng mga valve natin, kailangan natin itong Wi-Fi outlet. So, itong Wi-Fi outlet, ito magbibigay ng kuryente sa adapter. Then, yung adapter naman na mag-supply ng 12 volts dun sa valve natin. So, itong mga outlet na to is programmable ito. Okay? So, itong isang outlet na to, ito yung naman magko-control ng pagpasok ng tubig. So, ito ay connected sa inlet ng tubig. Tapos, kapag nalagyan na ng tubig ng aquarium, magi-stop naman ang tubig nito dahil meron tong float valve. So, okay lang kung naka-schedule ng 2 hours na magpapasok ng tubig. Kasi meron naman siyang float valve na magko-control ng level ng tubig. So, hindi ma-experience yung overflow. Okay? So, after natin maikabit lahat ng mga hardware, kailangan naman natin i-schedule kung kailan tayo magpapapasok ng tubig at magpapalabas ng tubig. So, bali yung outlet na nabili ko is meron siyang application kung saan pwede ka maglagay ng schedule. So, for example, yung isang outlet is connected sa isang valve ng aquarium. So, dito sa application nila, i-schedule ko na Monday, Wednesday, and Friday mag-on yung valve na yon para magpalabas ng tubig. So, nakalagay dyan switch 1 on. So, ibig sabihin, on MWF, mag-on yung isang valve para maglabas ng tubig. So, ayan. So, alas 12, magbubukas yung valve na yon. So, dahil na-connected naman yun sa pump, lalabas na yung tubig. So, kailangan din mag-add kung kailan mo siya i-turn off para hindi naman maubusan ng tubig yung aquarium. So, bali yung duration nito is mame-measure mo siya kung ilan yung tubig na lumalabas sa aquarium mo. Bali, ang lalabas nito is tatansyahin mo na lang kung gaano karami yung tubig na gusto mong ibawa sa aquarium. So, ayan. Bali, ito, na-schedule ko na siya na mag-off siya ng 12:15 PM. So, after 15 minutes, mag-off na siya. Yan, bali yan, dun yan sa isang aquarium kung yung malaking aquarium. So, yung isa dyan is yung 75 gallons. Yan, kailangan din i-reprogram din niya kung kailan din naman siya mag-on at kailan din siya mag-off. Okay, so same process lang din. So, ayun, bale na i-schedule natin yung dalawang aquarium kung kailan sila maglalabas ng tubig. So, ang kailangan naman natin i-schedule
yung pagpapasok ng tubig. So, syempre, papapasukin mo yung tubig. Pagtapos na magpalabas ng tubig, yung dalawang aquarium. So, bale, itong schedule na to, ito yung pagpapasok ng kuryente sa mga adapter at para mabuksan yung mga valves. So, dito, ang ginagawa natin dito is binubuksan naman natin yung valve papasok ng aquarium. So, dahil matatapos yung pagpalabas ng tubig ng 12:15, kailangan din natin siya i-schedule na pumasok din yung tubig after matapos yung pagpapalabas ng tubig. So, pagkatapos ng dalawang valve na yon na nagpapalabas ng tubig, dapat mag-on na rin tong inlet. So, para ma-fill na yung aquarium. Hindi naman siya mag-overflow. Paano kung naka-schedule ng 1 hour yung pagpapasok ng tubig? Okay lang yon kasi meron naman na float valve na magko-control naman ng level ng aquarium. So, ito na yung example nun. So, ditong part na to, nagbabawas ng tubig. So, ibig sabihin, yung dalawang valve nakabukas. So, naglalabas ng tubig. Tapos, katapos mag-off ng dalawang valve, mag-on naman yung inlet valve. Yan yung nagpupuno ng tubig. So, ayun guys, yun lang naman. Thanks for watching. Don't forget to like and comment and subscribe also. Thank you.